At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mamamahayag dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Dumating ang ama ni Sophie at ikwinento sa kanya ni Dede ang napapansin nila sa kanilang bahay. Pinaghinalaan ng matanda na ang lumang computer ang pinagmumulan ng pangitain yun. Ipinapatapon na lang niya, pero hindi pumayag si Sophie dahil ipapaalam pa niya sa kanyang asawa. Samantala, napatay ni Joel ang isa nilang kasamahan sa trabaho na babae. Sa pag-aakala, si Rhea. Walang nakakita sa kanya at walang nagawa ang pamilya ng namatay na mabigyan ng hustisya. Kinagabihan, habang nasa harap ng lumang computer si Joel, ay lalapitan sana siya ng anak, pero nagsisigaw ito at lumayo. Hanggang ngayon, wala pang lumalabas na kwento sa computer. Sana maglabas na naman siya para may ipapabasa na naman ako kay Ma'am Char bukas. Si Nene, papalapit sa akin. Anak, halika. Lumapit ka sa akin. Pag naman. Ha? Papa! Nene! Joel, anong nangyari? Nasaan si Nene? Hindi. Hindi ko si Joel. Sophia, bumalik ka rito. Sophia! Anong nangyari sa mga to? Bakit bigla silang lumalayo sa akin? Susundan ko sila. Sophia! Nene! Huwag kayong tumakbo! Sophia! Pangalawang araw nang hindi pumapasok si Joel. Tambak na ang trabaho niya. Kung hindi pa siya papasok hanggang bukas. Tinatawagan ako ni Ma'am. Ma'am, bakit po? Natawagan mo na ba si Joel? Tinatawagan ko po sa landline, Ma'am. Pero nagri-ring lang po eh. Walang sumasagot. Ano kaya ang nangyari sa taong yun? Bakit hindi man lang siya tumawag sa akin? Para alam ko na walang gagawa sa trabaho niya rito. Si Rhea, nasaan siya? Lumabas siya sandali, Ma'am. Nagpunta yata sa kantina eh. Buti pa, umpisan ninyo nagdalawa yung trabaho ni Joel para matapos na. Opo, Ma'am. Ma'am Charo? Rhea, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ma'am, papunta dito ang investigador ng pulis. Magtatanong sila sa akin kung ano talagang nangyari kay Andrea. Dahil may natagpuan daw silang balisong doon sa basurahan ng restaurant na yon. At ang hinala nila, kasama natin sa trabaho, ang pumaslang sa kanya, ma'am. Ano? Pero sino? Sinong pumaslang kay Andrea? Sino? Nasaan kaya ang mga mag-ina ko?
Bakit hindi ko sila makita? Pangalawang araw at gabi na ngayon. Pero hindi ko pa rin sila nakikita. Papa! 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 Si Nene. Nene! Anak, nasan ka? Nene! Doon. Doon ang gagaling ang tinig ni Nene. Nene, nasan ka? Sumagot ka, anak! Joel! Joel! Sophia! Nene, nasan kayo? Doon ang gagaling ang tinig nila. Pupuntahan ko sila. Ano bang nangyari to? Bakit hindi ko siya makita? Mga kasama! May kakaibang nila ng dito! Tingnan nyo! Oo nga! Tingnan nyo! Tingnan nyo! Yan! Ha? Nakita ko ng mga taong bayan. Tingnan nyo! Sinabi ng Sino kaya yan? kakaiba raw akong nilala. Tingnan nyo! Hindi. Hindi. Tulungan niyo ako. Hanapin natin ang makina ko. Mga kasama! Patayin natin siya! Halimaw siya! Halimaw! Impact nyo dito! Impact nyo! Wag! Huwag niyo akong saktan. Wag! Maawa kayo sa akin. Sino may baril sa inyo? Ha? Sino may baril sa Ha? inyo? Wag! Tingnan nyo! Wag! Ito ang sa'yo! Wag! Ito! Patay na! Itay, hindi ko na alam kung nasaan tayo. Nako, anak. Ito na nga ba yung sinasabi ko? May sa demonyo ang lumang computer na yon. Kung sinunod nyo lamang sana ang sinabi ko, hindi na natin sasapitin ang ganito. Papa, lalo natatakot po. Huwag kang mag-alala po. Nandito kami ng mama mo. Hindi ka namin pababayaan. Itay, tignan nyo. Nandito pala tayo sa harap ng simbahan. Papasok tayo sa loob. Sige, tayo na. Papasok tayo dyan sa loob. Nako, nakasarado na. Diyan na lang tayo sa harap ng pintuan. Diyan tayo magpapalipas ng sige, gabi. tayo na. Diyan na lang tayo magpapahinga sa harap. Sige, tayo na itay. Yun yung impact nyo! Muli natin! Tuloy na natin siyang patayin! Impact na daw! May impact na daw! Nene! Anak! Bumalik ka Nene! dito! Nene! Apo! Bumalik ka rito! Itay! Nene! Natin si Nene! Baka kung anong mangyari sa kanya. Sige, halika na. Habulin natin ang apo ko. Erma, anong pinag-uusapan ng mga ka-office mate natin? Bakit sila nagkukumpulan, ha? Pinag-uusapan nila ang nakita raw nilang impacto kagabi. At binaril daw siya pero hindi nila napatay. Ganun ba? Nako, hiramin mo nga yung dyaryo para mabasa din natin. Bumili na ako ng dyaryo. O ayan o, basahin mo ang headline. Oo nga, isang impacto ang nakita sa may baryo Santa Barbara, bayan ng Santa Fe. Kina Joel ang lugar na to. Oo nga eh. Tinatawagan ko nga ang landline para makibalita. Pero walang sumasagot eh. Erma, tingnan mo. Bahay nila Joel itong nasa larawan. At tingnan mo kung ano to. Tingnan mo. Ha? Oo nga. Yan yung nawawalang computer mo. Nakunan ng larawan. Paanong nagpunta dyan ang lumang computer? Paano? Kung bahay nila Jewel yan, o hindi ba, malamang siya ang nagnakaw.
nakita niyo ba kung saan nagpunta ang kakaibang nilalang na yon? Hindi po, Sarito. Bigla na lang siya nawala eh. Sige. Sinusundan namin pero nawala. Samahan niyo kami maghanap sa kanya para mahuli o mapatay na. Para hindi na siya makapagpinsala pa. Opo, Sarito. Sasama namin kayo. Mga kasama! Sir! Tayo na! Babalik na tayo sa presinto! Ayun, kasama! Bisa nyo! Yes, sir. Umalis na ang mga pulis. Lalabas na ako dito sa pinagtaguan ko. Ang sakit ng sugat ko. Kailangan makapunta ako kaagad sa ospital. Ano itong nangyayari sa akin? Bakit nag-init ang buong katawan ko? At parang gusto kong pumatay ng tao. Hindi. Kusa lang gumagalaw ang aking mga pa. Hindi ko mapigilan. Hindi! Ah! Edmond, alam ko na kung sino ang kumuha ng lumang computer. Ha? Sinong kumuha? Si Joel pala. Nakita ko sa larawan na inilagay sa pahayagan. Siya palang kumuha. Di, bawiin mo. Wag na. Ano pang gagawin natin sa lumang computer na yon? Sa kanya na yon. Abala lang sa pag-aalaga ng mga itik at mga pananim mo. Pero sayang ang pera na pinambili mo sa computer na yun, Daya. Di bali na. Sa kanya na lang. Dahil ang hinala namin pinamumugaran yata ng masamang espiritu yun. Ano? Oo. Diyos ko. Mabuti na lang kamo at may masamang tao na katulad ni Joel. Kaya naligtas ako sa kapahamakan. Joel, nandito ko na pala sa loob ng bahay. Tamang-tama. Tulungan mo kami. Hanapin natin si Nene. Nawawala siya. Sophia, layuan mo ako. Lumayo ka sa akin. Ha? Bakit? Naku, may sugat ka. Kailangan na magamot yan. Layuan mo ako, Sophia. Layuan mo ako. Anong gagawin mo, Joel? Ha? Huwag mong ihampas sa akin ang lumang computer. Huwag! Layuan mo ako. Layuan mo ako. Joel! Hindi ko mapigilan ang aking mga kamay. Ang mismol bata. May hahampas ko sa'yo. Sophia, nabasag ang bungo mo. Asawa ko. Sinabi ko nang lumayo ka. Ayan, napatay kita tuloy. Satanas! Lumayan mo na ako. Napatay ko ng asawa ko. Ayoko na! Ayoko na! Ah! Ano? Pinatay ni Joel ang sariling asawa? Dako, nakakatakot naman yan. Baka magawi siya dito. Sabihin mo sa gwardya na humanda sila. Baka makapasok dito ang Joel na yun. May pulis na dyan sa labas, ma'am. Binabantayan na ang paligid natin. Alam mo, ma'am, siya pala ang nagnakaw ng lumang computer na i-display ko rito sa opisina. Ganun ba? Masamang tao nga siya. Buti na lang,
At yun lang ang kinuha. Hindi kumuha ng ibang gamit natin dito sa opisina. Akala niya matutulungan siya ng lumang computer na yon. Hindi niya alam na pinamumugaran pala ng masamang espiritu. Sana, lubayan na siya ng masamang espiritu. Kawawa naman siya, ma'am. Hayop ka, Joel. Bakit mo pinatay ang anak ko? Bakit? Sophia, anak ko. Diyos ko. Ano ba ito? Itay, layaan niyo ako. Layaan niyo ako. Huwag kayong lalapit. Hayop ka. Pinatay mo ang aking anak. Pinatay mo. Pinatay mo. Sinabi ng layaan niyo ako. Layaan niyo ako, Itay. Layaan niyo ako. Ulo ko. Itay. Napatay ko ang biyanan ko. Hindi. Satanas. Lubayan mo na ako. Ayoko na. Ayoko na. Paano ginawa mo kina Mama? Nene, anak. Huwag kang lalapit sa akin. Lumayo ka. Lumayo ka sa akin, Nene. Huwag kang lalapit. Hindi ko mapigilan ng sarili ko. Hindi. Mapapatay ko rin ang anak ko. Hindi. Hindi. Nene, anak. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka. Nene! Dahil sa inggit, napahabag tuloy si Joel at napatay niya ang kanyang asawa, biyenan at anak. Nagsisisi siya, pero hindi na maibabalik pa ang buhay ng kanyang pamilya. Sinunog ni Rhea ang lumang computer at hindi na kailanman nakapaghahasik ng lagim ang bumalot na masamang espiritu. Naging tahimik na rin ang opisina ni Madam Charo na kung saan nagtatrabaho si Riff. Naging pinakasikat siyang mamamahayag at madudulat sa buong mundo. Mag-aapo, hanggang dito na lang. Ito ang Lola Celadillo. Pansamantalang nagpapaalam hanggang sa muli. Salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Mamamahaya dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Cela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Cela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.